Magandang araw mga boss, diagnose ko muna itong sasakyan ni customer dahil nga sa maraming problema. Una, palitin na itong fan belt niya, tapos may mga time itong idle niya, hindi siya stable. Minsan pag nirevolusyon ko, biglang magkakaroon siya ng palya, tapos biglang bababa yung minor, aabot siya ng mga 600 RPM. Ayan, oh. So far yung mga ganyang problema, hindi naman siya masyadong malala. Kaya lang, pag ganyan, medyo malakas sa gas. Kaya nga sinabihan ko si customer na dapat unahin niya munang palitan yung spark plug. Barado yung throttle nito. Palinis mo na yung throttle, palinis mo na. Wala pa, kasi ano lang nito sinuli sa akin nung driver ko eh. Lulo ko. Tignan mo, bigla ito bumabagsak. Dapat hindi babagsak yun? Tsaka nagpalinis ka na ba? Yung throttle. Wala pa siguro. Wala, lilinis na yung throttle dito. Medyo kaya no? Lakas. Pero pagka maganda yung kalsada, tahimik niya. Kaya lang pag yung lumili ko, yung bandang kaliwa, malangit niya. Tapos ito, Lakas makalampot. Sobrang lakas nito. Kala ko pinagawa niya to, sir. Hindi pinagawa eh. Iniwan na lang sa akin, nagre-reklamo kasi na malakas daw pa. Pinagrab ko sa kanya. Pinagrab mo? Hmm. Kaya pala nagkaganito. Lakas, oh. Baka dito makuha sa repair, ah. Konti, ina ko lang. Kahit konti lang, oh. Baka palitan ng buong steering. Papalit na? Baka palit ka, sir. Palit Check na to. muna. Ha? Check muna natin. Wala, sir, talagang X, eh. X talaga ito. Lakas, oh. Yung kaliwa eh, no? Grabe naman ingay nito pag nililiko-liko yung manibela. Makuha ko pa kaya sa repair ito? Pag ganito pa naman at napadaan sa lubak-lubak, nako, matinding lagutukan yan sa ilalim. Kaya labas muna ako dito sa sasakyan, tapos ibaba ko muna itong hood. Nang sa ganun, mag-road test muna kami. Ayun, oh, parang umuugong, ano? Yun pala, no? Yung parang umuugong. Kaya? Oo. Gumagano na, no? Pag umaangat. Pag dumaan sa hubs. Ikaw na magsabi, ha? Baka umaya. Ako na naman. Hindi, yung parang Sige. nagkukrug-krug na yun. Sige. Yun yung maingay sa umaga. Humina na yun ngayon. Kanina sobrang ingay. Kanan. Kanina sobrang ingay. Sobrang ingay yan, no? Ayan. Yan. Sobrang ingay niyan kanina. Malakas talaga yan. Sobrang lakas niyan kanina. Pero pinapalitan mo na to ng shock absorber. Palit na lang shock absorber. Nung pinalitan ng shock absorber, andun pa rin yung ingay. Hindi, yung maingay na yun, parang sa fan belt yun. Hindi, huwag natin din punta yung... wala pa yun. Huwag natin pag-usapan yung pambelt, sir, dito tayo sa ilalim. Yung yung ito, ingay. na yan. Yan, Sa fan belt yan. Yan! Oo. Hindi pambelt yan, sir, malabo. Okay. Ang labo sa pambelt yan, hindi mag-turr sa ilalim yan, eh. Hindi, tuwing umaga, ganun siya, nawawala siya hanggang pag... Sir, hindi sa pambelt yan, maniwala ka sa akin, hindi tunog ng pambelt yan, sir, eh. Ba't mo, sir, pinapalitan to ng tanongin mo natin, ba't mo pinapalitan ng shock? Mga kalampag. Nawala ba yung kalampag? Nawala naman. Ba't meron pa rin? Ayan, oo. Ayan. Sir, yan, hindi pambelt yan, sir. Hindi pa pambelt. Hindi pambelt yan. Ang pambelt, ang tunog ng pambelt, hindi lagutok. Yun yung tinasabi ko, yung ganun. Sobrang ingay. Kalampag yan, eh. Yan, kalampag yan, sir. Di pambelt yan, eh. Yan, kalampag yun. Tsaka yung grog, gumaganon. Hindi sira na yun, hindi pambelt yun. Isa lang ang tunog ng pambelt. Yan, hindi pambelt yan, sir. Yan, hindi pambelt yan. Parang krog eh. Oo nga po, hindi pambelt yan. Titigil na ako sa pagbimekaniko kapag pambelt yun. Hindi, totoo sinasabi ko.
Ang hirap mag-troubleshoot tapos pipit mo lang sa akin, pambelt lang yan. Ay, teka, may video ko kanina. Hindi pa rin, hindi talaga tumutunog yung pambelt ng Hindi, ganyan, yung sir. video, paano ko sa'yo? Ang tunog sir ng pambelt, sir, dito tayo. Ang tunog Dito ng na pambelt, tayo. sir. Oh, dito mo lang kami mga busahan, di ako galit, nagpapaliwanag lang. Baka mamaya may sulsul na naman dyan, pinapagalitan yung customer, mali ka dun. Hindi, tama naman yun si... Idinidiin ko lang yung ano, yung tama tama. lang. Oo. Baka mali lang yung pagkakaano. Alam niyo mga boss, positibo naman na kailangan na talagang palitan yung pambelt nito kasi umiingay na rin itong pambelt niya. Actually, ang ginawa nga ni customer, pina-adjust niya raw itong pambelt. Tapos mula no, nagkaroon na siya ng ingay. Ang suspect niya nga, yung bearing sa alternator. Ang tunog sir, sinasabi mo sir, tunog? Ito, sobrang ingay niya. Hindi pa ako tumatakbo, tumutunog na ng ganun. Ah, sure, pambelt yun. Pero hindi Pero hindi Kruk talaga, sobrang lakas. Sir, tatapatin na kita. Ayun pa rin, doon pa rin ako. Hindi pa rin ako mag-ano. Payag na ako sa sinasabi mo. Sige, pero hindi ganun. Wala pa ng pelt na tumulog na ganun. Hindi kasi nga Vibration yung sinasabi mo, pwede. hinigpitan niya kasi to. Baka Oh. ako naapektuhan yung bearing nito. Hinigpitan niya kasi. Sir, walang connection pa rin eh. Hindi pa ako naniniwala. Wala pa rin sir. Naku, kahit anong idiin mo sa akin, nakalive tayo. Pero maganda yan. Maganda tayo. Maganda yung sinasabi mo. Wow, hindi kami nag-aaway ni customer ha. Ito yung mga, para yung mga customer na sinasakyan ng mga mekaniko para maloko nila. Kaya ako yung sinasabi. Di ba? Kasi kung yung ibang mekaniko yun, sasakyan na si customer, di ba? Andiyan ang problema. Sabihin, bearing na, ganito, ganyan, di ba? Sige sir, start mo. Pero ikaw, hindi kita sasakyan. Tatama natin yung mali. Kasi kung sasang-ayunan ko si customer, dagdag gastos lang yan sa kanya. O, yan o. Yung sipol, pwede yun. Wait, ganon. Pero grrrr, ganon, malabo. Vibration yun sir, narinig mo. Oo, tama yun. Hindi ka pa umaandar. Buti na kwento mo, hindi ka pa umaandar. Oo. Yun ang tama sa sinabi mo, yung hindi ka pa umaandar, tapos grrrr, vibration ang tawag doon. Pero hindi yun sa panbelt. Ang tunog ng panbelt, dalawa lang. Isang kick, tapos yung sipol. Yung gumaganon. Pero yung bagas pang, vibration yun, sir. Tapos nawawala siya pag mga 30 minutes, isang oras. Magic. Oo nga, ba't di ka kanta kasi? Boss, ito yung customer na nag-sponsor sa akin ng Bauer. Kaya paborito ko to eh. Baka sa video kasi pinapagalitan ko eh. Tinuturuan ko siya ng totoo kasi naloko na naman siya oh. Nagpalit ng shock absorber, dalawa. Oh, dalawang shock absorber. Pakita ko sa inyo yung bintana. Pinatan siya ng shock absorber eh. Oh, ayan oh. Oh, ayan oh. Ito yung dati niya oh. Oh, biro niyo oh. Di ba, naisahan siya dyan. Kaya minsan ang pagsabihan ko yung customer, ayoko silang naiisahan eh. Kaya lang sa nangyari kay customer, wala na tayong magagawa. After mapalitan ng shock absorber, yung kalampag nandun pa rin. Pero bago ko simulan yung trabaho, dito muna ako sa pagpalit ng spark plug. Siyempre, una sa lahat, tanggalin ko muna itong agent cover niya. Inangat ko lang yun sa pagtanggal. Tapos gamit kayo ng box wrench na number 10 para maluwagan nyo yung 4 na bolt dito sa bawat ignition coil niya. Pag maluwag na yung 4 na bolt dito sa ignition coil, pwede nyo nang kamayin yan para mas mabilis yung matanggal yung bawat bolt dito sa ignition coil. Ayan, natanggal ko na yung 4 na bolt na number 10. Pwede nyo na ngayon iangat yung bawat ignition coil na nakatusok naman dito sa spark plug. After nyan, kuha ka na ngayon ng spark plug wrench mo. Bale, socket wrench na number 16 yung ginamit kong panluwag dito nga sa bawat spark plug. FYI lang mga bossing, na pag niluwagan nyo nga itong spark plug, pakaliwa lang yung pihit nyo. At kung sa palagay nyo, okay na yung pagkakaluwag nyo dito nga sa 4 na spark plug, pwede nyo nang kamayin yan gamit itong socket wrench na number 16 para mas mabilis nyo ang maluwagan ng todo itong 4 na spark plug. Pag okay na, i-disconnect mo itong isang ignition coil dito sa connector niya para itong ignition coil, ayan ang gagamitin mong pangtanggal dito sa spark plug kasi kakapit yan sa dulo niya eh. Ayan mga boss kumapit itong spark plug dito sa silicone boot ng ignition coil. Ito nga mga boss, bawat tinatanggal ko na spark plug, pinapakita ko kay customer na malalaki na yung gap niyan at kailangan na talagang palitan nga itong spark plug niya. Pag ganito kasi mga boss na malaki na yung gap ng spark plug, bukod sa malakas sa gas, dyan na magkakaroon ng palya. Tingnan mo, layo ng gap niya oh. Kaya hindi lalakas sa gas yan. Kaya malakas sa gas. Mainit yan ha, mainit yan. Oo nga, mainit. Tingnan mo, tapos ano lang, puro corrosion na. Lalayo ng ano niya eh, gap niya eh. na ako dyan. Ha?
Titipid na yan sa... Yung ginawa ko isa, malakas na siya sa gas. Hmm. Sa paglagay naman itong spark plug mga boss, huwag niyo siyang ibabagsak. Idikit niyo siya dito sa gilid ng butas, tsaka niyo ngayon siya ipa-slide pababa. Pag binaksak niyo kasi yan, pwedeng aksidenteng magdikit yung ground electrode pati yung center electrode na pwede ngang pagmulan ng pagpalya ng makina. Na after niyo naman mailagay itong spark plug, i-manual niyo muna sa paghigpit bawat isa. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng spark plug wrench mo para ma-final mo na yung higpit dito nga sa bawat spark plug mo. Siyempre naman sa paghigpit na gagawin nyo, huwag naman yung sobra-sobrang higpit. Yung tamang higpit lang. Para sa susunod, hindi kayo mahirapang magtanggal. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakahigpit mo dito sa bawat spark plug, pwede mo na ngayon ilagay itong bawat ignition coil niya. At yung isang ignition coil na ginamit yung pantanggal ng spark plug, syempre, iayos yung maigi yung pagkakalagay ng connector niyan para hindi siya magkaroon ng palya. At pag nailapat nyo na ng maayos itong bawat ignition coil, pwede nyo nang ilagay yung bawat bolt niyan na number 10. Ipakapit nyo na yan sa bawat thread niya at pag okay na, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para ma-final mo na yung higpit dito nga sa bawat bolt na number 10 ng ignition coil. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakahigpit mo ng 4 na bolt sa bawat ignition coil, pwede mo na ngayon ilagay itong engine cover niya. Meron namang guide yan mga boss. Pag naitapat nyo siya sa guide, diin nyo lang itong engine cover at maglalak na yan. O, di ba? Okay na okay na. Sunod ko naman gagawin dyan, pasok muna ako siyempre dito sa loob ng sasakyan ni customer dahil nga sa scan ko na rin nga daw itong sasakyan niya para malaman nga namin kung may lalabas ito na fault code. Narinig nyo naman, di ba? Ginamit na pang grab itong sasakyan. Dapat naka-on lang siya. Yan, ganyan. At syempre naman, bago ko simulan yung trabaho, importante na yung detalye nitong sasakyan, maipasok ko muna dito sa scanner ko. Yan mga boss, loading na siya. Hindi pa na-scan to? Wala pa eh. Anong model? 2024 to eh. Akalain nyo, 2024 model pala ito, pero yung lagutukan niya sa pangilalim, pati yung kalampag at langit-ngit, grabe. Kala mo, matagal na itong sasakyan. Expected ko kasi mga bossing, 2019 lang itong sasakyan. Grabe naman yung driver ni bossing nung ginawang grab ito. Quick test ko na nga yan. At kung makikita nyo mga boss, may lumabas siya na fault code. Hindi lang isa, dalawa pa. Problema, dalawa. At bago ko i-delete yan, ilagay ko muna sa report para makita ni customer. Ayan mga boss, yung fault code niya. After nyan, subukan ko naman itong i-quick erase. Pag na-delete siya, di okay, walang problema. Pero pag hindi, sorry. Ayan mga boss, waiting lang tayo kung madi-delete nga itong fault code niya na lumabas dito sa scanner. At yan nga, kung makikita nyo, na-delete nga yung fault code niya na lumabas. Kaya, i-check pa rin natin yan. Ilagay ko ulit yan sa report. No, fault code okay. Ito naman mga boss, pag duda ka sa result, pwede mo namang ulitin yan. Ilalagay mo ulit siya dito sa quick erase. Ayan pindutin mo lang yung quick erase para makita mo ulit yung result. Ayan quick test steering na okay ABS yung airbag okay na. Wala na yan. Okay na. Tingnan natin sa report kung meron pa siyang ilalabas. Dapat no fault code present. No fault code present. Okay. Experience ko kasi sa paggamit dito sa scanner, pag may problema talaga yan, magpe-fail siya. Kaya kahit anong delete ang gagawin mo, lalabas at lalabas pa rin yung fault code. Hindi siya mabubura. At dahil sa okay na ito mga boss, switch off ko muna itong makina. Tapos, pa-start ko na yan. Bali, iniwan na sa akin ni customer itong sasakyan. Babalikan niya na lang daw ito pag okay na. Pero bago ko simulan yung lagutok dito sa manibela niya, kapag pinipihit mo yan, pakaliwa at pakanan, iparinig ko ulit sa inyo. Narinig nyo na, switch off ko na itong makina. Bago ko magsimula, check upin ko muna itong gulong niya dito sa driver side sa harapan. Ayon nga kay customer, nakakarinig daw siya ng langit-ngit. Pero kung tutuusin, hindi langit-ngit yan, lagutok yan, pakinggan nyo. Lakas! Na yung lagutok na yan, galing yan sa rack and pinion. Na mararamdaman mo nga yan kapag dililiko-liko mo yung manibela, yung tok
tok, tok. Sabi ko nga kay customer, wala nang chance para ma-repair pa itong rack and pinion niya. Dapat dito palit na. Pero gawan ko pa rin ng paraan. At syempre, bago ko gawa ng paraan yan, importante na ma-check ko muna itong tie rod pati itong rack end. Dapat wala siyang kalog. Gaya nga nitong tie rod pati itong rack end, sa pag-check up na ginawa ko, wala naman siyang kalog. Pati itong lower arm niya, mga boss, check upin ko na rin para sigurado. Pati yung bushing dito sa sway bar niya, importante na ma-check niya yan. Dapat wala rin siyang kalog. At dahil sa negative naman ito, ilayo ko muna itong camera tapos pihitin ko itong manibela pa kanan para maluwag akong makakilos sa pagtanggal nga nitong nut ng tie rod. Sa ganun, mai-disconnect ko naman itong tie rod dito sa steering knuckle. Ayun mga boss, maluwag na yung nut. Paluin nyo ng bull hammer itong steering knuckle, isang palo, dalawang palo, dapat bumitaw yan. Pag hindi, umuwi ka na. Para kumain, baka kasi nanghihina ka. Ayun ang ibig kong sabihin. After ko nga ma-disconnect itong tie rod, chinecheck ko yan mga boss, okay na okay pa itong tie rod, pati yung rack wala siyang kalog. Bagamat maluwag siya mga boss, natural lang yun. Pero okay pa yan, wala yung sira. Pero pag malakas yung uga ng rack pati yung tie rod, palit na yan. Tanggalin ko na itong clamp dito sa steering boot. Tapos hihilahin ko itong steering boot para bumitaw siya dito sa steering rack housing. Kaya lang isa yung napansin ko dito, nagawa na rin itong sasakyan Pansinin niyo yung cable tie niya di ba? Hindi naman yan ang original Kasi ang problema nga dito mga boss, dito nga sa driver side, meron daw siyang naririnig na langit-ngit or sa akin tawag ko dyan, lagutok At doon naman sa kabilang side, nung mag-road test kami, ang naririnig ko palampag at saka lagutok at yung vibration. In short, itong buong harapan niya, talagang pag dumaan ka sa humps, makakarinig ka talaga ng ingay, malakas na ingay. Alam ni customer yun. At kung nasimulan nyo nga itong video nung mag-road test kami, di ba? Malakas talaga yung ingay niya dito sa harapan Pero sa naging diagnose ko dito mga bossing, dahil nga sa ginawa itong pambiyahe, parang natuyo na yung grasa dito sa loob ng steering rack Kaya ang nangyayari, pag niliko mo yung manibela, maririnig mo yung pagtama ng bawat gear niya. Kung mapapansin niyo mga boss, nililinis ko itong ipin ng steering rack. Dahil nga sa hindi masyadong nailak yung steering boot, pati yung putik pumasok na dito sa steering rack niya. Kaya yung tumigas na lupa dyan, kung makikita nyo, sinisikpat ko siya ng screwdriver para matanggal. Importante na bago ko i-regress yan, dapat malinis itong steering rack. Ito nga ang gear niya. Natatama naman yan sa pinion gear. Kaya nga ang tawag dyan, rack and pinion. Ang laro kasi niyan mga bossing, pag iniliko mo itong manibela, yung pinion gear ang gagalaw para mailiko niya naman itong steering rack ng pakaliwa at pakanan. Como ilang beses na akong nagbukas ng ganitong klaseng steering, kaya alam ko wala lang itong grasa dito sa loob ng steering rack niya. Kaya pag lumiko or napadaan sa humps, meron siyang lagutok. Kaya lang mga boss, pasensya muna, mahaba pa itong video. At sa kabilang side, mas malaki yung problema doon dahil tatlo yung ingay na naririnig ni customer. Meron nga siyang lagutok, meron siyang kalampag, at meron siyang vibration. Priority kasi mga boss na matanggal ko yung kalampag, lagutok, langit-ngit, pati yung vibration na naririnig nga ni customer. Kaya abangan nyo sa part 2 mga boss at muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. At kung natutuwa ka pa, palike na rin. Ayan, binagalan ko na yung video para mas mag-get nyo. Maraming salamat!